No? Para siyang bunga ng mahogani. Hindi kaya ito yung mutya ng mahogani? Oo nga no. Mga kalahi, parang mutya ng mahogani. Kung mapapansin nyo mga kalahi, nung nakaraang vlog natin, ito yung kahoy na palatandaan namin ni Dudong na kung saan ito nakaturo ay doon nakaturo yung hukay na pinaniniwalaan na may umiiyak na babae. Kaya ngayon binalikan ko at dito ako mismo dumaan sa lugar na ito para ma-guide tayo kung saan banda yung tinuturo ng kahoy na ito. Ngayon ko lang nakita ito. Try nating i-review ito sa next vlog natin. Pero hindi ko alam kung ito talaga yung sinyalis nila eh. Parang nilagyan nila ng palatandaan kung saan patungo ang lugar na ito sa hukay. At eto na nga, pinagpatong-patong nila itong bato na ito. Pero napansin ko lang sa pinagpatong-patong na bato na ito, talagang naka-straight siya. So hindi ito normal. Kumbaga ito ay gawa ng mga tao. So hindi natin sabihin gawa ito ng engkanto dahil tao talagang gumawa na to. Ayan oh. May gumalaw dito. So yan mga kalahi, kamusta kayo? Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang i-explore natin. So kung mapapansin nyo, medyo madilim at pahapon na nang pumunta tayo dito sa lugar na ito. Sinadya ko talagang puntahan to ng hapon dahil nga sabi nila mas maganda daw na puntahan ito tuwing hapon. At sabi nga nila mayroon nga daw ditong mga kakaibang maririnig tayo kapag hapon. So ngayon mga kalahi, pupunta tayo sa pinaghukayan ng mga minero noon upang tignan ulit at bisitahin natin yung lugar na yon na pinaniniwalaan nga namin na may umiiyak na multo doon, multo ng isang babae. Syempre bago tayo pupunta doon ay tignan muna natin itong mga sibuyas na nasayang na dahil sa katagalan na. So ito mga kalahi ay pwede pa itong anihin, kaso dahil nga sobrang mura na ng sibuyas dito sa amin, yan binagak na lang ng mga magsasaka. Sayang na rin kasi hindi na napakinabangan. So tara, lakarin na natin yung pinaniniwalaan na hindi na tinuloy na butas dahil nga may umiiyak tuwing binubutas nila yun. Nung nakaraan kasi pumunta kami ni Dudong dalawa doon, medyo umaga pa, kaya hindi rin namin gaanong na-explore yung lugar dahil tanghali na rin kami noon, mainit na. May gumagalaw dito. Ano yun? Yun. May gumagalaw dito mga kalahi. Dito siya. So yan mga kalahi, update lang tayo sa ating mga vlogs ngayon. Ayan, kung mapapansin nyo, magkakaroon tayo ng limit. Kumbaga, start na tayo sa journey natin. Siguro magkakaroon na tayo ng content every 3 days or 2 days na lang tayo mag-upload ng vlog natin. So sana wag pa rin kayong magsawa na manood ng mga vlog namin. At syempre, salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga vlog. Kaya masaya din ako na nakikita yung suporta nyo sa akin, lalo't sa mga taong hindi ko naman kilala pero patuloy pa rin ang
pagsuporta sa akin. Kaya thank you po. So yan, naglalakad tayo dito sa isang malaking bato na to. At kung mapapansin nyo, yung malaking bato na ito ay mayroong maliit pa na balite. Pero balang araw, lalaki ito. At syempre, alam nyo naman ang balite. Talagang lalamunin ang puno na yan. Ngayon lang ako nakapunta dito. Oryo, mga kalahi, pansinin nyo tong kahoy na to. Yung kahoy, nagdugtong na sila ng bato. Kumbaga, so sobrang tagal na ng panahon, ay ganyan na yung nangyari. Sobrang bigat ng bato na ito, pero kinaya ng kahoy, oh. Tara, pasok tayo dito mga kalahi at ipakita ko sa inyo yung daan na papunta doon sa hukay. Medyo challenge lang itong ginawa ko ngayon, no. Kasi nung nakaraan kami dalawa ni Dudong yung pumunta dito. Pinuntahan namin tong lugar na ito na dalawa kami, tanghaling tapat. Kaya sabi kong mas challenge yung ginawa ko ngayon. Ako lang isa, tapos wala akong ibang gagawin dito kung hindi puntahan yung butas na yun. At aalamin natin kung ano na nga ba yung pagbabago. Tignan din natin yung mga mararamdaman natin doon. Sabi nga nila, nung hinuhukay daw nila ito nung panahon na kasagsagan pa ng taghukayan na to, tag-ulan noon, bawat bagsak daw ng bareta ay may umiiyak nga daw na babae. So siguro yung babae na yun nagmamakaawa na huwag sana itong sirain yung lugar nila. May mga malalaking bato dito mga kalahi tayong madadaanan. Ayun. Ayun, oh, malalaking bato. Kakaibang bato, kakaibang hugis ng mga bato. So dito tayo dadaan, malapit na rin tayo. Ay grabe, iba na yung ano niya, oh. Iba na yung itsura niya mga kalahi sa tulad nung nakaraan na pinuntahan natin. Nung pinuntahan namin dalawa to ni Dudong, maayos pa. Kumbaga, medyo mayroon pang damo. Ay ngayon, kung makikita nyo, halos puro dahon na lang ang nakapailalim na to. Mag-iingat lang tayo dito kasi positive na may mga ahas talaga dito. May mga malalaking ahas. Medyo kinikilabutan na ako mga kalahi gawa ng napakadilim na itong lugar na ito. Wala kang makikita dito kung hindi yung mga mahogani na itaninim pa. Ano to? Ibang klaseng bato mga kalahi, oh. Ang bigat. Tansya ko siguro mga 5 kilo. Yan, lagay muna kita dito. Yung shape ng bato mga kalahi, pansinin nyo, 'di ba? Kakaiba yung pagkabilog niya. Tapos parang may palatandaan dito na kinurisa ng isang bagay. Yun, oh. Para siyang bunga ng mahogani. Hindi kaya ito yung mutya ng mahogani? Oo nga, no. Mga kalahi, parang mutya ng mahogani. Alam nyo kasi ang mutya ay nakukuha yan sa mga bagay o sa mga kakaibang lugar. Tulad na to, hugis siya ng bunga ng isang mahogani. May posibilidad nga ba na mutya ito? Pero ilalagay lang natin to dito para hayaan lang natin, baka sakaling mayroon tayong makasamang expert ay malalaman kung ano nga ba itong bato na ito. Tara. Kinikilabutan ako mga kalahi. Kinikilabutan ako sa lugar na to. Hindi ko alam kung bakit. Ito na naman tayo. Dapat kasi may kasama ako dito ngayon. Hapon na rin mayroon siyang ginawa. Hindi ko na siya naisama tuloy. Pero okay lang yan.
Ano yun? Oh my god, nakita ko na naman mga kalahi. So ito yung kahoy. Parang abandonadong lugar na to. Oops. Kung mapapansin nyo mga kalahi, nung nakaraang vlog natin, ito yung kahoy na palatandaan namin ni Dudong na kung saan ito nakaturo ay doon nakaturo yung hukay na pinaniniwalaan na may umiiyak na babae. Kaya ngayon binalikan ko at dito ako mismo dumaan sa lugar na ito para ma-guide tayo kung saan banda yung tinuturo ng kahoy na ito. Ayun nga na mayroong kwento-kwento na mayroong lumang bahay na itinayo dyan noon na hanggang ngayon ay nandoon pa rin yung kanyang pundasyon. Yan o, kakaiba yan, 'di ba? So dito tayo ngayon dadaan. Medyo madilim na at malamig na. Parang maraming tumitingin sa akin. Mga kalahi, parang may mga tumitingin sa akin, hindi ko alam. Baka meron kayong mapansin, baka meron kayong makita na mahagip sa camera na mga kakaibang anino ng mga tao, engkanto, mga diwata o multo. Oh my god, ano to? May nakita ako dito mga kalahi. Ano to? Ano yun? Ayun o, mayroon doong may hose dito na malaki. Yun o, may hose. Kita nyo yan? Hose na malaki. Dilim na. Oh my god, gabi na. Tabi-tabi lang po. Madalas kasi sa lugar na to, kapag alas 12 ng tanghali, mararamdaman at maririnig mo talaga yung iyak ng isang babae na nagmamakaawa dito sa lugar na to. Kaya hindi mo rin pagkaila na may mga engkanto talaga sa lugar na ito. At may mga multo talagang nakatira dito. Kapre, duwende, pero ang kadalasang nakatira dito ay ang mga diwata dahil napakagandang lugar na ito. Ano to? Parang dito kami dumaan ni Dudong dati. Ibang klase mga kalahi. Ang lalaki ng mga akasya dito. Ayan oh, kita nyo? Yang mga baging na yan. Ang titibay niyan mga kalahi. Ilang years nang nabuhayan dito. Kung mapapansin nyo, yung mga sanga ng akasya na nasira ng bagyo ay sira na. Pero ito ay patuloy pa rin at lalo pa silang marami. O yan oh. So ngayon mga kalahi, malapit na tayo dito. Ayun na yung butas. Ito yung butas na pinaniniwalaan. Ano ito? Bago lang sa akin to. Mga kalahi, tignan nyo. Ngayon ko lang nakita ito. Bakit nila pinagpatong-patong itong bato na ito? Ngayon ko lang nakita ito. Try nating i-review ito sa next vlog natin. Pero hindi ko alam kung ito talaga yung sinyalis nila eh. Parang nilagyan nila ng palatandaan kung saan patungo ang lugar na ito sa hukay. At eto na nga, pinagpatong-patong nila itong bato na ito. Pero napansin ko lang sa pinagpatong-patong na bato na ito, talagang naka-straight siya. So hindi ito normal. Kumbaga ito ay gawa ng mga tao. So hindi natin sabihing gawa ito ng engkanto dahil tao talagang gumawa na to. Ayan oh. Balance ay ang bigat. 'Di ba?
Kasi nandito na tayo sa butas na pinaniniwalaang mayroong umiiyak na babae tuwing hinuhukay. Tabi-tabi lang po. Nandito na tayo sa area na kung saan hinukay pa ng mga tao ito. Parang may mga tumitingin talaga sa akin dito. Kanina pa. So mga kalahi, hindi ito joke, no. Pagpasok ko pa lang dito, ipakaagad yung dating sa akin. Feeling ko may mga tumitingin sa aking tao. Mga nakaitim sila. Marami sila. Pero halos puro anino lang. Oh my God. Dito mayroong dumaan kaninang nakaputi. Hindi ko alam kung tao o namalikmata lang ako, ibon. Dito sa lugar na to, parang mayroong tumawid dito na isang malaking puti. Ito na yung hukay. Ito na yung hukay na pinaniniwalaan na may umiiyak na babae. At mayroon tayong naririnig na iyak ng aso doon. Mga kalahi, ayon kasi sa kwento, nung pinuntahan namin ito ni Dudong, tinanong namin sa mga taga dito kung ano nga ba yung totoong kwento. Bakit nga ba hindi na hinukay ito? Bakit na hindi pinagpatuloy itong napakalaking paghukay na to? Ay ayon nga ang sabi nila, na mayroon daw silang kakaibang tunog kapag hinuhukay nila ito, ay mayroon silang naririnig na iyak ng isang babae na nagmamakaawa dito sa lugar na to. Dahil ito na yung pundasyon ng bahay na kung saan magkalapit lang dito. Mukhang ito na nga yung sinasabi nila na baka dito ibinaon yung baol ng matandang babae bago siya namatay. At yung matandang babae na yon ay walang nakakaalam kung saan siya inilibing o kung totoong may naglibing ba sa kanya o namatay lang siya dito sa gubat na ito. Matagal ng panahon ang nakalipas bago pa natayo itong mga mahogani na ito, ay mayroon na ngang kwento tungkol dito sa lugar na ito. Dahil noong araw mga kalahi, wala kang makitang mahogani dito kahit isa kung hindi ang mga malalaking kugunan at napakalinis at magagandang akasya na tila kapag tiningnan mo nga noong araw ay para siyang tirahan ng mga diwata. Kaya ito, hinukay nila dahil sa pag-aakala nga na mayroon silang makukuhang baol dito, or hindi natin alam, baka pinabulaanan na nila. Baka nga nahukay na nila ang isang baol dito at isang, yun nga, yung ginto na yun. Pero wala tayong patunay na nahukay nila yon. Pero pinagtatakahan natin ay mayroon ditong kawayan. Mayroon isang mahabang kawayan dito na nakatutok dito sa butas na to at mayroong kahoy. Ay mayroon tali. So ibig sabihin, mayroon silang bagay na nakuha dito na pilit nilang inangat. Yun yung mga kwento-kwento. Dahil tignan nyo nga, napakatibay ng tali na ito. At kung mapapansin nyo nga, positive talaga na hinukay nila ito. Imagine sa gitna ng napakalawak na gubat na ito ay may mag-iisip na maghuhukay dito kung wala silang intention na kukunin sa lugar na ito, di ba mga kalahi? At ipakita ko sa inyo ngayon, pinikilabutan ako. Putik. Ipapakita ko sa inyo ngayon itong mga malalaking tipak na bato na ito na pinaniniwalaang pundasyon ng isang malaking bahay noong araw. Kumbaga, bago pa nangyari ang mga paghuhukay dito, ay meron ng bahay na nakatirik dito. Ngunit,
ang malaking katanungan, nasaan na yung malaking bahay na ito? At ano nga ba ang dahilan kung bakit nila iniwan ito? Kaya dito sa puno na ito, mayroon ditong isang malaking bato na nagpapatunay na ang lugar talaga na ito ay tinirahan ng isang tao. Oh my God, nasugatan ako. Nakakalahi, nasugatan ako. Parang may mga engkanto talaga ditong mga nagbabantay. So yan, nandito tayo sa isang mataas na bato na ito mga kalahi upang ipakita sa inyo yung view. At ito na nga, may isang malaking akasya dito at mayroong tambak na tipak na bato na ito na pinaniwala ang pundasyon nga ng bahay. At ito yung hukay at kung mapapansin nyo, napakataas talaga na lugar ito. So yan o, dito sa area na ito ay mayroong tumubong isang kahoy na kung tawagin sa amin ay lanite. Ayan. So yan, ito yung hukay din na tinubuan na nga ng kahoy. Mga kalahi, sa mga silent viewer natin dyan na mahilig tumuklas ng mga kakaibang bagay, baka meron kayong mapansin sa video ko na ito na mga kakaibang huni, kakaibang shape, kakaibang nilalang na makita nyo sa aking camera. Paki-comment naman kung ano ito at i-review natin para mababalikan natin sa susunod. At sa lahat ng mga gustong magpa-shoutout ay comment lang kayo. By this katapusan ng April ay magkakaroon tayo ng shoutout by video natin. Kumbaga kada video natin ay magkakaroon tayo ng shoutout. Okay? So yun lang mga kalahi. At bago tayo dumako dito at bago natin tatapusin itong video na ito, meron ako napansin dito mga kalahi. Ito yung kakaiba at ngayon ko lang nakita. Medyo kakaiba itong pangyayari na to. Uy, my God, bilog yung bato. Mga kalahi, bilog yung bato niya oh. Parang galing ito doon sa ilalim. Ang ganda ng shape ng bato. Pero iba yan. Yun. Kita nyo yun? Ito, tinalian nila ng tali para baltakin o hatakin yung nagmumula dito. Wow, grabe. Sobrang tindi ang nangyari. Isipin nyo yun, may tali dito. Siguro mga 10 feet ang taas. Pababa dito. Siguro ito yung pinang-aangat nila. Kumbaga ang ginagawa nila dito tinali yung kawayan na ito at hinila yung baol dito na nakuha nila. Or hindi natin pwedeng sabihin nakuha dahil wala tayong patunay. Intention nilang kunin. Ngunit hindi nila nakuha dahil nga sa may umiiyak na babae. So yun lang mga kalahi. Maraming salamat sa patuloy nyong panunood at pagsubaybay sa aking vlog. Hayaan nyong itour ko kayo at puntahan natin yung magagandang lugar dito sa amin. Syempre kung mayroon kayong mga lugar na gustong puntahan din namin, eh i-comment nyo lang para at least kahit papaano pag napuntahan natin, para sa inyo yung video na yun. Kaya thank you sa lahat ng mga solid supporters natin at solid viewers natin dyan. Sana patuloy nyo akong subaybayan sa aking journey sa pagbablog dahil nag-i-start pa lang ako. Maraming salamat po sa suporta. Thank you po and God bless sa inyong lahat.